Okay, good morning, no? Maaga tayo dito sa ating project. Ano, pinaka-main project natin. So, maaga pa lang unti-unti nang gumagalaw yung ating mga kasama. May sasaking ng binistay na buhangin para sa pagpapalitada. Umpisa na kasi ating pagpapalitada dito, mga kamukil. May naghahakot ng hollow block para sa pagpapailing, no? So, dito tayo. Yan, dahan-dahan lang, mga kamukil. Hanggang maghapon yan, malaki din yung matatapos nito. CH billing natin, dito na lang na part, no, na side. Pero halos tapos-tapos na po ito. Ito yung pinakahuling CR na gagawin, no. Ito nga kwarto na to, kita nyo nakakortina na, mga kamukil. May kanya-kanya ng kwarto yung ating mga kasama dito. Yan yung CR nya. May lababo, so hindi pa na pupiran. Ayan, nakapag ano na din ako dyan, mga kamukil. Nakapag plumbing installation na tayo, no? Sa kabila din, ganun din, nakapag plumbing na tayo. Mga plumbing natin, no? So, kompleto na sa CR dito. Ayan, yung ating mga materialis nakatambak na po yan, no? PVC door, nakaabang na. Toilet bowl, nakaabang na rin, no? Nandyan na lahat, halos yung materialis dito. Sa mga nagtatanong, no, labor materials po ito. Ito yung pinaka-trabaho ko. Lahat, pamimili, pagdala sa trabaho. Ang tangin na lang pong ginagawa ni kliyente dito, konting supervise, pagdating ng mga materialis, check niya, especially sa mga bakal, no? So, yun lang yung tigit sa lahat, pagpupundo. May usapan naman kami kung kailan nakukuha ng pera, no? Ano yung mga pamamaraan. So, meron yan, makikita sa kontrata. So, ito yung reason, mga kamukil, bakit maaga ako dito sa ano ngayon, Tagum. Walang simento. Kahapon kasi hindi ako nakasipot dito. Kasi naghahanap ako ng mga pangkisami natin na PVC na maganda yung quality. At syempre makakamura tayo. Maraming mapupuntahan dito sa Davao. Isa kasi yan sa pinaka mabigat na trabahuin ko, mga kamukil. Yung laging tatakbo-takbo sa karsada, ano? Paghahanap ng materialis. Sa ganung paraan, hindi mataas masyado yung maisusumiti ko kay kliyente na quotation. So, may posibilidad, mga kamukil, na pagpasa natin ng quotation kapag papabidding niya, nasa mababang halaga yung quotation natin. Kasi hinahanap natin yung makakamura sa mga materialis pero quality. Maraming mapagpipilian dito sa Davao kapag Davao area. PM lang, mga kamukila, sa gustong magpapagawa ng boarding house, bahay, ano man yung klase sa usapang construction. Kahapon, ito din yung inasikaso ko. So, napa-deliver ko na dito itong 10 pintuan natin. Goods na goods yan, mga kamukila. Mahugan eh. Lagi yung ginagamit yung pintuan, kung napapansin nyo. So, yung design nito, siyempre, tinatanong ko muna sa kliyente, no? Pero madalas sa mga project ko, mga kamukila, ito yung pinaka-design ng pintuan natin. Kung napapansin nyo, intab na. Kaya dito, ano na, ready to kulay na lang yan, mga kamukil. At saka kakaumpisa pa lang nitong project, in order ko na to. Nag down payment kaagad ako ng kalahati, no? So itong pintuan na to, mga kamukil, malaking nababayaran, kasali jam. Bayaran natin. Ganun lang, no? Kailangan yung pamamalakad, pagdadala, lagi mong ma-prioritize kapag ikaw isang contractor. Ayan. So mamaya, abangan yung mga kamukil sa upload ko. I-reels ko na lang siguro to kung paano malalaman na kung nakuha nating kahoy, inasa tuyo na ba siya, no? Ano yung mga disadvantage kapag hindi tuyo, at saka tuyo yung makukuha natin. Mga disadvantage at advantage. Abangan nyo yan, mga kamukil. Ipapaabot ko din sa inyo mamaya kung paano natin i-classify, no? Kasi kapag ganitong mga kahoy, mga kamukil, medyo paminsan madaya yan, no? Tuyo lang tingnan sa taas kapag ibaping na to, lalo na pag makintab, hindi na napapansin yung quality ng kahoy, yung tuyo na ba siya o basa pa. Ang tinitingnan na lang makinis, ha? So nakakalimutan yung quality. Papaalam ko sa inyo mamaya kung paano i-classify yung kahoy na yan. So dito sa side na to, ito yung pinakaunang matatapos, mga kamukil. Ilang oras lang din ako dito, babalik ako ng Davao para hakutin na yung mga PVC binibili ko dito. Hinihintay ko lang yung materialis na mai-deliver dito para mai-plaster ko siya kung saan siya ilalagay. Binibili ko ngayon, meron tayong simento, 70 sacks, tapos deform bar, at saka tubular. Yung tubular na yun yung ating gagamitin pang-framing dito, no? Kasi sa Lunes, meron nang magpre-framing, meron nang makakita na tayo ng kisame nito dito na part, no?
napapansin nyo yung ating pagpapalitada, umpisa na. Kaya yung pagbibistay ng buhangin doon sa part dito, pagbibistay walang tigil, no? Tuloy. So yun yung nakatuka sa kanya, pagbibistay lang, buong maghapon pagbibistay para hindi maubusan ng pang palitada na buhangin. O napapansin nyo habang nagli-layout, nakaprepare na yung halo, no? So ang gagawin niya ngayon, kakabit na ng pintuan, PVC door para sa CR natin bago papalitadahan lahat yan, CR na yan. O sa Monday hopefully, no, makakita na tayo ng kisame, pero sa tingin ko makakakita talaga. Tapos meron akong idadagdag dito na magpapalitada para 3 silang magpapalitada. Meron din 2 ceiling installer, no? So laging may target tayo sa matapos. Pero hindi po ako nagbibigay ng ano, mga kamukila. Gusto ko lang liwanagin sa inyo, hindi po ako nagbibigay ng tawag nito, time frame, o tumatanggap ng trabaho may time frame, no? Gusto ko lang ipaalala sa lahat mga nagpapagawa, kami na nangungontrata, may habol din kaming buwan kung kailan matatapos, no? Kasi siyempre kahit papano gusto din namin kumita. Kapag wala sa amin yung ganung patakaran o kalakaran sa aming pangungontrata na walang target, maaaring losing yung abutin namin. So sa makatuwid, no need na nabibigyan nyo kami ng time frame kung kailan namin dapat tapusin. Ang ginagawa ko kapag may time frame talaga, pinipilit ni kliyente, inaayawan ko yan, mga kamugil. So ang disadvantage kasi na iniiwasan ko dyan, yung hindi magandang pagkagawa, hindi pulido, no? Dahil madalian. So pangalawa, ma-pre-pressure yung mga trabahante. Sa kaka-pressure nila, talagang hindi na nila tayo maiintindihan. Init ng ulo yung maaring maibigay o maisukli nila sa akin, kasi lagi ako nagmamadali, eh. So siyempre pagod sila. So yun yung mga iniiwas-iwasan ko. Gusto ko ang pagtrabaho nila, mga kamukil, yung regular lang na galawan sa loob ng isang araw. Isang araw, mga kamukil, yung kuta namin 8 oras lang yan, no? Kung may mga kailangan mag overtime kami. Pero madalas sa project ko, mga kamukil, yung pinapa-overtimean ko lang pagpipintura, no? Kasi hindi naman maingay, lalo na pag i-skim coat, no? Pwedeng mag-overtime kasi walang ingay na mangyayari. Iniiwasan natin na makadisturbo tayo ng mga kapitbahay. Isa yan sa mga lagi kong tinitingnan din. So normal na galaw, normal na kilos, hanggang maghapon may matatapos yan, alam natin yan. Tapos siyempre check natin quality, no? Napapansin nyo yung pagpapalitada, hindi po yan pinupuruhan, mga kabukila. Ito yung tinatawag na pakatas na palitada, tuwid na tuwid, di ba? So wag natin presyurin yung ating mga kasama. Kaya ayaw kong tumatanggap, mga kamukil, ng time frame. May time frame na trabaho. Hayaan nyo lang ako, kliyente. Basta yung gusto nyo mangyari sa bahay nyo, makikita nyo yan base po sa ating kontrata. Thank you. Ayan, papansin nyo yung mga pintuan natin formado na. So sa susunod na linggo nito, malamang may matatapos na dito. Yung finish na tala, naka-electrical na, ceiling na. Yung kulang na lang dito tiles at pagpipintura. Sa Lunes magsusumitin ako ng quotation sa tiles at sa pintura para mapag-budgetan ni kliyente, no? Kasi boarding house to, mga kamukil, eh. Kapag ka nag-operation to na may kulang pa sa trabahuin, may tratrabahuin pa, talagang mahihirapan na yung magtrabaho, kasi hindi mo na pwedeng pa ilipat yung renters, eh, no? Mas maganda matatapos, pero wala tayong magagawa, mga kamukil, kung hindi talaga kaya ni kliyente na ipatapos. Hanggang dyan lang tayo, no? So, budget lang sa makatuwid, budget lang yung ating kasya-kasya dito, no? Yan. Liwanagin ko, labor materials po yung laban na namin dito. Halos lahat ng project ko labor materials po. Kapag pwede naman ako sa pakyawan, sa inyo na yung materialis. Wag nyo lang ako didilihin sa materialis pagka ganyan, no? Labor lang yan sa akin. Okay na mamimili, kung kailangan samahan ko kayo pamimili, ano ko po yun, obligasyon ko po yun, para iwas magkamali sa pamimili, no? Pabalik-balik tayo sa hardware, malaking consume sa oras po yan, at maaaring maidili o maparalyze yung ating trabaho pagka ganyan. Thank you. Yan yung ating update ngayon dito sa Tagum Project. Abangan nyo, mga kamukil, ituturo ko sa inyo kung paano mag-classify ng kahoy. Thank you.